Ipinaandar ni Lolo Diego ang debateryang radyo upang makinig ng balita. Wari niya ay may darating na bagyo dahil nagsisimula na namang sumama ang panahon. Inutusan niya ang kanyang apo na si Amboy na lagyan ng trapal ang kulungan ng mga alaga nilang itik at mga manok. Sa gayon ay hindi mabasa at magkasakit. Sa bulubundukin ng Bicol naninirahan sina Lolo Diego at Amboy. Bukod sa pag-aalaga ng mga itik at manok, ay gumagawa rin sila ng mga produkto na yari sa abaka, tulad ng bag at lubid. Nagtatrabaho rin sila sa Nyugana. Sa angking bilis ni Amboy sa pag-akyat ng puno ng nyog, ay humanga sa kanya ang mga tao. Kumukuha rin ng tuba si Lolo Diego na siyang ibinebenta niya sa kanilang mga kabaryo. Amboy, pumasok ko na rito at bilisan mo na riyan. Sandali na lamang po ito, Lo. Pinapasok ko lang po sa kulungan ng mga itlog ng inahin. Lumalakas na ang ulan, kaya't sinikap ni Amboy na hindi mabasa ang mga itlog ng alaga niyang si Kiki. Mahal na mahal niya ang manok na yun nabigay sa kanya ni Mang Manuel. Bahagyang napahinto sa kanyang ginagawa si Amboy nang may mapansin na isang maliit na anino na naroon sa mga damuhan. Animoy nakaupo ito at tinatanaw ang kanyang kinaroroonan. Lumakad siya papalapit sa kinaroroonan nang nakita niyang bata. Subalit naaninaw niya na tumakbo ito palayo sa kanya. Abay, nanakawan mo pa ang mga itlog ni Kiki, ha? Agad na sinarado ni Amboy ang kulungan at basang-basa na pumasok ng kanilang bahay. Maligo ka na muna upang di ka lagnatin. Nakaluto na ako ng ating ulam. Bilisan mo na riyan upang tayo makapaghapunan na. Si Amboy ay apo ni Lolo Diego sa nag-iisa niyang anak na si Minerva. 13 gulang na si Amboy. Lumaki siya sa pangangalaga ni Lolo Diego na mag-asawang muli ang kanyang ina. Anak siya ni Minerva sa Amerikanong sundalo. Ngunit hindi niya na nakita ang ama simula nang siya'y ipanganak. Mapapansin ang malaking kaibahan ng kanyang itsura sa mga bata sa baryo. Hindi binalikan ng Amerikanong sundalo si Minerva kahit alam niyang nagdadalang tao ito. Kaya makalipas ng 3 taon ay nag-asawang muli si Minerva. May 2 kapatid na rin si Amboy sa ina. Sa bayan naninirahan ang mga ito at paminsan-minsan ay bumibisita naman sa kanila. Hindi rin nakaligtas si Amboy sa mga matang mapanghusga. Nakakarinig siya ng mga hindi kaaya-ayang mga salita. Tulad na lamang ng siya ay isang anak ng diskrasyada, na ang ina niya ay isang kalaguyo ng sundalo dahil sa mataas na ambisyon nito na makaahon sa kahirapan, kaya pinagsiksikan ng sarili sa sundalong Amerikano. Animoy kasalanan pa ni Amboy na ipinanganak siya sa mundo na walang kinagisnang ama. Minsan tinatawag siya na unon na ang ibig sabihin ay unknown. Ipinagwalang bahala na lamang niya yun dahil mahal naman siya ni Lolo Diego. Dahil sa matinding pagmamahal at pag-aaruga ni Lolo Diego sa binatilyo, ay pinunan ng matanda ang lahat ng pagkukulang ng mga magulang ni Amboy. Sa abot ng kanyang makakaya, ay pinalaki niya ng magalang, masipag at matulungin ang apo. Kahit salat siya sa salapi ay sinikap niyang pag-aralin si Amboy nang hindi umaasa sa ibang tao. Bagamat dahil sa kasipagan ni Lolo Diego maging ni Amboy, ay maraming taos-pusong tumulong sa kanila. Katulad na lamang ni Mang Manuel kung saan sila kasalukuyang nagtatrabaho. Inialok rin ng Ginoo na pag-aralin si Amboy sa sekundarya sa bayan. Ngunit hindi pa handa ang binatilyo na iwan si Lolo Diego. Lo, may napansin po ako kanina. Marahil, yun po ang nagnanakaw ng mga itlog at mga alaga natin. Nakita ko siya nagkukubli sa damuhan. Kaya palagi mong ikulong ang mga alaga mong manok bago sumapit ang dilim.
Kinabukasan, papungas-pungas ng mga mata si Amboy na tinungo ang kulungan ng alaga niyang mga manok. Nagulat siya nang makita na nagkalat sa daan ang mga napisang mga itlog. Maging ang alaga niyang si Kiki ay tanging ulo at mga balahibo na lamang ang natira. Dali-dali siyang pumasok ng bahay at napapahikbing ipinalam ang kanyang natuklasan kay Lolo Diego. Lo, si Kiki patay na. Wala na rin ang kanyang mga itlog, maging ang ibang mga manok. Dahil sa mahimbing ang kanilang pagkakatulog, ay hindi nila naramdaman ang paglusob sa kanilang mga alaga. Agad na lumabas ng bahay si Lolo Diego. Napansin niya ang maliliit na bakas ng mga paa sa lupa. Imposibleng hayop ang pumatay sa kanilang mga alaga. Tila 2 taong gulang na bata ang nagmamayari ng mga humulmang mga paa. Naging palaisipan yon kay Lolo Diego. Ilang sandali pa ay napansin rin niya ang kanilang kapitbahay na si Mang Simon. Hindi rin ito mapakali. Maya-maya'y binuhat ito ang alaga niyang kambing. Lumapit sina Lolo Diego at Amboy sa kinaroroonan ng lalaki. Tumambad sa kanilang paningin ang wakwak na tiyan ng kambing at halos nasimot na ang laman loob nito, maging ang dugo nito sa katawan. Nakamabahala naman! Sino kayang may kagagawa nito sa ating mga alagang hayop? Marahil ang sumalakay sa kambing mo, Simon, ay siyang kumain din sa aming mga manok. Aswang po siguro, Lo. Pailing-iling na lamang si Lolo Diego dahil hindi rin niya alam kung sino ang lumapa sa mga hayop. Lalo na't ang mga yapak na kanilang natagpuan ay animoy pagmamayari ng maliit na bata. Imposibleng bata ang napagawi sa kanilang bahay. Walang nakitang mga mababangis na hayop ang mga naninirahan sa bundok. Tanging mga baboy ramo lamang. Ngunit hindi naman yun sumusugod sa mga kabahayan at lumalapa ng kanilang mga alaga. Sa gubat lamang ang mga ito namamalagi at mailap rin sa mga tao. Ginabi sa pag-uwi sina Lolo Diego at Amboy. Hinatid nila ang mga lubid na gawa sa abaka na inorder ni Mang Bogart. Napakapit si Amboy sa braso ni Lolo Diego nang makarinig ng nakakatakot na tawa. Hindi yun ang galing sa pangkaraniwang tao. Nakakakilabot at napakatinis ng tinig nito na umaalingaw-ngaw sa loob ng gubat. Nakaramdam ng pagmamanhid ng buong katawan si Amboy. Napansin niya ang mga anino na tumatakbo pabalik-balik sa kanilang harapan na animoy nakikipaglaro sa kanilang dalawa. Sino po ang tumatawa? Nakakapanindig balahibot, nakakatakot po. Hindi ko rin alam. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong boses. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Subalit hindi nila nararating ang daan patungo sa kanilang tirahan. Animoy naliligaw sila. Sa tinagal-tagal kong naniniraan sa lugar na ito, ngayon lang ako naligaw sa tanang buhay ko. Hubarin mo ang iyong damit at isuot mo ng pabaliktad. Sinunod ni Amboy ang sinabi ni Lolo Diego. Subalit bago pa man nila yun nagawa, ay biglang may lumundag patungo sa kanilang likuran at mahigpit silang niyapos na mga ito. Namilog ang kanilang mga mata nang makitang itim at mabalahibong elemento. Ang mga mata nito'y nagbabaga sa dilim at nakangisi sa kanila. Lumalabas ang matatalim na ngipin sa malalaking bunganga ng mga ito. Buhaghag din ang kulot itong buhok at nasa 2 talampakan lamang ang kanilang taas. Bitiwan mo ako! Aray! Nasasaktan ako! Pilit na nilalapit ng maliit na aswang matatalim ng ngipin nito sa leeg ni Amboy. Lumalapat din ang matatalim na mga kuko nito sa balat ng binatilyo, kung kaya't nagdulot yun ng sugat. Hinawakan siya ni Amboy sa likod at buong lakas na ibinagsak sa lupa.
Malakas na umungol ito, subalit patuloy nang umingising nakatingin sa kanya. Paurong itong umaatras habang nakalawit ang mahaba nitong dila. Ilang sandali pa ay nagtago ito sa mayayabong na damuhan. Tanaw ni Amboy na pinupulupot ni Lolo Diego ang abakang lubid sa aswang na kalaban nito. Subalit may isa pang aswang na sumasakal kay Lolo Diego habang ginangat-ngat ang leeg nito. Dumudugo na ang leeg ng matanda. Subalit hindi ito nagpapatalo sa mga maliliit na aswang na sumusugod sa kanya. Dinampot ni Amboy ang lampara na tumilapon. Ipinukpok niya yon sa ulo ng aswang na kumakagat kay Lolo Diego. Ilang sandali ay binitiwan noon ng matanda at si Amboy naman ang sinugod nito. Naalala ng binatil yung itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Kinuha niya yon at iwinasiwa sa harapan ng mga aswang, kung kaya't nagsipulasan ng mga ito at nagtago sa mayayabong ng mga dahon at puno. Lo, malalim yata ang sugat mo. Napuruhan kayo ng aswang na yon. Pag-aalalang sambit ng binatilyo. Hinubad niya ang kanyang damit at inilapat yun sa dumurugong sugat ni Lolo Diego upang tumigil ang pagdurugo. Ayos lang ako. Nasaktan ka ba? Tayo na sakaling bumalik pa ang mga yon. Hindi po. Mga tiyanak po ba mga aswang na yon, Lo? Hindi. Sa bahay ko na lamang ipapaliwanag sa'yo. Magmadali na tayo hanggat hindi na tayo muling inililigaw. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa daan patungo ng kanilang bahay. Agad na pumitas ng dahon ng malunggay si Amboy at dinikdik yun. Nagpainit rin siya ng maligambgam na tubig upang ipanghugas sa sugat ni Lolo Diego. Inilagay niya ang kata sa sugat ng matanda at tinapalang dinikdik na dahon. Mabuti na lamang ay mababaw lamang ang sugat ni Lolo Diego. Anong klaseng aswang po ba ang umaatake sa atin? Hindi ko rin alam. Ngayon ko rin lamang sila nakita. Ngunit kawangis nila ang mga tambaluslos sa sumugod sa amin ni Amang nung ako'y binata pa lamang. Subalit mataas at may mahahabang braso at paa ang mga yon. Baka kauri po nila o kasamahan? Itatanong ko kay Martin. Natitiyak kong alam niya kung anong aswang na naman ang gumagala sa kagubatan. Nang gabing yun ay hindi lamang si Lolo Diego at Amboy ang nabiktima ng mga maliliit na aswang, kundi maging ang iba nilang kabaryo. Nagimbal ang mga mamamayan nang matagpuan ng isang magsasaka na halos mahati ang katawan dahil sa nilantaka ng laman nito. Batid ni Lolo Diego na ang mga aswang na umatake sa kanila ay siyang may kagagawa ng pagkamatay ng magsasaka. Tanging ang masukal na gubat na yun ang siyang daan papunta sa ibang sityo kapag nanggaling sa kanilang baryo. Nakatatakot naman ang mga aswang na yan, Lo. Paano na po yan? Hindi na tayo maaaring gabihin sa gubat. Sakaling muli na naman tayong atakihin. Kaya kinakailangan natin na maging handa at mag-ingat. Naging malaking abala sa mga taga-baryo ang mga aswang. Naapektuhan na rin ang kanilang hanap buhay. Hindi umuwi si Amboy sa kanilang bahay dahil papalubog na ang araw nang matapos sila sa pagkuha ng mga buko na inaangkat pa ni Mang Manuel sa bayan. Napagpasahan niyang doon na lamang matulog sa bahay ng kaibigang si Magno. Nakapagpaalam na rin siya kay Lolo Diego na hindi na siya uuwi at doon na siya magpapalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan upang hindi na ito mag-alala. Pagpasok nila sa bahay ni Magno ay napansin niya kaagad ang mga gamit ni Lolo Martina. Isa itong albularyo, ngunit bulag ang isa nitong mata. Bagamat may kapansanan man, hindi yun naging hadlang sa kanyang panggagamot. Napansin ito ang mga sugat sa braso at leeg ng binatilyo, kung kaya't kagad niya yung nilagyan ng langis. Lolo Martin, alam niyo po ba kung ano ang tawag sa maliliit na aswang
na may malaking bunganga at animoy maliit na bata. Mabalahibo rin po ang kanilang katawan. Nakakatakot po ang kanilang itsura. Tambaluslos na aswang yan. Batid kong dito sila sa ating lugar lumipat ng tirahan. Marahil nasira na ang dati nilang tahanan. Sa gubat naninirahan ang mga tambaluslos at nagtatago sa ilalim ng lupa. Mayayabong na puno at kung saan na hindi sila makikita ng mga tao. Sinugod po nila kami ni Lolo Diego. Sadyang maliksip po silang kumilos. Ikinuwento ni Lolo Martin kina Magno at Amboy na may 2 uri ng mga tambaluslos na aswang. Una ay ang mataas at may mahahabang binti at kamay. Katulad sa nakita noon ni Lolo Diego nang siya'y binata pa. Ang pangalawa ay ang mga maliliit na tambaluslos na aswang na animoy mga batang paslit. Makukulit ngunit mas mabangis kaysa sa mga matataas na tambaluslos. Mahilig makipaglaro ang mga ito. Ang kanilang mga tawa ay nakakaparalisa ng tao, lalo na sa mahihina ang loob. Naaaliw sila sa tuwing nasisindak nila ang mga tao at madalas nilang naliligaw ang mga ito. Ano po bang makakatalo sa kanila? Mahirap talunin ng mga maliliit na tambaluslos. Hindi ito basta-bastang namamatay. Kahit ilang saksak pa ang kanilang natatamo. Bagamat nakakatulong ang insenso o kamangyan sa pagtataboy sa kanila. Dahil nababahuan sila sa usok noon. Subalit merong tambaluslos na nakakayanan ng amoy ng insenso. Maliban na lamang sa mutya nito. Lahat ng uri ng aswang ay takot dito. Mayroon po palang mutya ang insenso, Lolo? Oo, mutya ng insenso. Malalaman na mutya yun kapag hindi nalulusaw sa tuwing nilalagay sa apoy at nananatili itong bato. Malakas ang kapangyarihan ng mutya ng insenso upang magapi ang mga tambaluslos na aswang at iba pang uri. Saan po ba namin mahahanap ang mga mutya ng insenso? Sa halaman ng kamya o palo santo na ang langis ay ginagawang insenso. Ngunit hindi ganun kadali makakuha ng mutya. Gumagawa ng insenso si Lolo Martina sa pamamagitan ng halamang kamya, ulisimang bato at palo santo. Sa pamamagitan ng pagpapakulo ng dahon, sanga at ugat ng mga ito. Dahil sa kagustuhang makahanap ng mutya, ay tinungo ni na Magno at Amboy ang gubat, kahit batid nilang mapanganib ang lugar na yon. Sumisikat pa naman ang araw, kaya't naisip nilang nagpapahinga pa ang mga tambaluslos na aswang. Nakiramdam ang 2 binatilyo sa paligid ng gubat. Sakaling may lumabas na mga aswang, handa na rin ang kanilang mga itak. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng halamang kamya at ulisimang bato. Ilang sandali pa'y may narinig silang naghahagik-gikan. Nagkatinginan silang 2 dahil alam nilang mga tambaluslos na aswang ang mga nagtatawanan. Ang sabi ni Lolo, nakamasid lamang ang mga yan sa ating ginagawa. Handa na ako, anumang oras sa kanilang pagsalakay. Nagsiga si Magno ng mga dahon at binali ang mga maliliit na sanga. Inilagay niya roon ang kapirasong insenso nang magsimula na yung umusok. Maya-maya'y naririnig nila ang mga kaluskos na nagmumula sa mga mayayabong na halaman, maging sa itaas na mga puno. Nagsilaglagan din ang mga sanga ng puno sa kanilang kinatatayuan. Abay, ayaw nga nila ng amoy ng insenso. Tila nagsipulasan nga sila. Bilisan na natin na makakuha ng mga halaman hanggat wala pa sila. Dali-daling pinuto ni Amboy ang sanga ng kamya habang si Magno ay nagbabantay sa paligid. Biglang nagulat si Magno nang bumulaga sa kanya ang pinakamaliit na tambaluslos na aswang. Bagamat umagay sumasalakay ang mga ito, basta't madilim ang paligid. Dahil sa mayayabong na mga dahon ng mga puno, ay nakapagbibigay yon ng lilim.
Bigla itong lumundag sa harapan ni Magno at pumulupot sa katawan ng binatilyo. Nalilisik pa ang mapupulang mga mata nito habang binuka ang malaking bunganga na abot tenga. Bitiwan mo ako, aswang! Napakabaho ng hininga mo! Itinulak ni Magno ang tambalos-los na aswang palayo sa kanya. Tumutulo ang malapot na laway nito at nalalanghap rin niya ang malansa nitong hininga. Dali-daling tumakbo si Amboy sa kinaroroonan ng kaibigan at paulit-ulit na hinahambalos ng sanga ng halaman ang tambalos-los na sumugod kay Magno. Bahagya nitong binitiwan si Magno at tumalo naman ito patungo kay Amboy. Ngunit namilog ang mga mata ng tambalos-los na aswang nang magtama ang kanilang paningin ni Amboy. Mababanag ang takot sa mukha ng tambalos-los nang bumungad sa kanyang paningin ang mga asul na balintataw ng binatilyo. Nakita mo ba, Amboy? Natakot siya na makita ang asul mong balintataw. Marahil nanibago siya sa iyong muka. Umalis na tayo rito bago pa magsilabasan ng mga kasama niyang aswang. Dahil siguro sa madilim ang lugar na to at may yayabang ang mga puno. Kaya't dito na lang napili na manirahan. Tama nga si Lolo Martin. Oo nga, napakalaking abala sa atin, lalo na't madalas pa tayong ginagabi sa pag-uwi. Pansamantalang huminto sa pag-aaral si Amboy na makatapos siya ng elementarya. Hindi niya ipinagpatuloy ang sekundarya dahil nasa bayan ng paaralan at ayaw niyang mapalayo kay Lolo Diego. Bagamat sinasabi ng matanda na tuwing Sabado at Linggo ay uuwi rin siya, ngunit ayaw niyang pumayag. Lalo na't nababahala siya sakaling salakay nito ng tambalos-los kapag napapagawi ito sa gubat. Mahal na mahal niya si Lolo Diego. Dahil ang matanda siyang tumayong ina't ama niya, buhat nang siya'y magkaisip. Si Lolo Martin ay pinsan ni Lolo Diego, kung kaya't madalas silang bumibisita sa bahay nito. Kapag hindi nakauwi ng bahay si Amboy, nasisiguro ni Lolo Diego na sa bahay ng kanyang pinsang manggagamot ito namamalagi. Batid niyang nakahiligan na ng kanyang apo ang mga kakaibang bato. Sa katunayan ay marami na itong koleksyon na ginagawa pang kwintas at mga pulseras na natatagpuan sa gubat o di kaya ay sa mga baybayin. Parehas ang kinahiligan ni na Amboy at Magno. Bagamat malayong malayo ang pisikan nilang anyo, si Magno ay may dugong Aita dahil ang kanyang ina ay isang katutubong Aita. Kulot ang kanyang buhok at kayumanggi ang kanyang kulay. Samantalang si Amboy ay maputi kahit na nagtatrabaho sa sakahan at nyugan. Maging ang kulay ng kanyang mga mata ay kakaiba. Pagdating nila sa kubo ni Lolo Martina ay agad nilang pinagputol-putol ang mga sanga at dahon ng halamang kamya. Napansin ni Lolo Martina mga galos ng dalawang apo. Abay, sinabi ko na sa inyo na huwag kayong pumasok sa masukal na parte ng gubat. Ngunit naghanap pa rin kayo ng mga halaman. Tandaan nyo na hindi lamang sa gabi umatake ang mga tambalos-los. Basta't madilim at may pagkakataon ay kaya nilang pumatay. Para po makagawa po tayo ng insenso. Konti na lamang po kasi ang natitira. Ngayong araw-araw na nambibiktima ang mga tambalos-los na aswang. Wala nang nagawa si Lolo Martina, kundi ang turuan na lamang ang dalawang apo sa paggawa ng insenso. Pinakuluan ni na Amboy at Magno ang mga dahon at pinutol na sanga ng halamang kamya sa kalderong may tubig sa mataas na init, hanggang sa lumambot ang kamya. Nang lumambot na isinalang ang pinakuluang kamya sa mababang init, hanggang sa lumabas ang langis sa tubig. Gamit ang salaana, ay nagtulungan sila Amboy at Magno na ihiwalay ang langis mula sa tubig. Maya-maya'y nilagyan ni Lolo Martin ng asin ang langis upang mapreserba. Ilang oras ding hinintay ni na Amboy at Magno na lumamig ang ginawa nilang langis. Bago inilagay sa garapon, isinara nila yun ng mahigpit hanggang sa tumigas at maging ganap na insenso.
Ginagamit ang insenso o kamangyana na pampakalma at pagtataboy ng negatibong enerhiya. Nakakatulong sa mga bagong panganak upang hindi mabinat. Inilalagay ito upang gamitin sa suob. Mabisang pantaboy sa masasamang elemento, espiritu at aswang. 3 klase ng insenso ang kanilang ginawa. Insenso na nagmula sa halamang kamya, insensong palo santo, at insensong ulisimang bato. May iba't ibang kulay rin ang mga ito. Napamangha si Amboy nang makita ang malakristal na mga insenso. Ang insenso na nagmula sa ulisimang bato ang nakaagaw ng pansin sa binatilyo dahil sa kulay itim at sa loob nito'y pula. Animoy hindi pangkaraniwang insenso, katulad sa iba na kanilang ginawa. Ang galing! Nakagawa tayo ng 3 klaseng insenso na nagmula sa 3 klaseng halaman. Tingnan mo, Magno! Gusto ko tong insenso na nagmula sa ulasimang bato. Tila kumikinang ang mapupulang kristal nito. Oo nga, ngunit mas mabango ang gawa sa kamya. Kulay berde naman ang nasa loob nito. Sana may mutya na nabuo sa ginawa natin, Amboy. Abay mga bata, hindi ganun kadali ang makakuha ng mutya. Ipinagkakaloob yan ng gabay ng kalikasan. Huwag kayong mag-alala. Mas pinalakas ang bisa ng insenso kapag pinagsama ang 3 klase ng halamang yan. Natitiyak kong may tataboy niya ng mga tambaluslos na aswang. Sakaling malanghap nila, ang usok ng pinagsamang insenso ay manghihina sila. Sinambitan ng orasyon ni Lolo Martin ang mga insensong ginawa ng kanyang mga apo upang lalong maging malakas at epektibo. Ayon na rin sa gamit nito. Samantala, ginabi sa daan si Mang Manuela kasama ang driver ng truck. Galing sila sa bayan na naghatid ng mga buko. Napahinto sa pagmamaneho si Mang Berto nang masipat niya ang isang maliit na nilalanga na nakaharang sa kanilang daraanan. Matalim itong nakatitig sa kanila habang inilalawit nito ang mahaba nitong dila at tumutulo pa ang malalapot na laway. Bahagya siyang kinabahana. Wari niya yun na ang mga tambalos-dos na umaatake sa mga taong naninirahan malapit sa gubat. Hindi nila sukat akalain na maging sa kalsada ay nakarating ito at nanggagambala ng mga sasakyan na napapadaan. Agad na kinuha ni Mang Manuel ang kanyang itak. Inutusan niya si Mang Berto na bilisan ang pagmamaneho hanggang sa marating nila ang nyugan. Yan na siguro mga tambalos-los na aswang na sinasabi ng ating mga kasamahan. Ngayon ko lang nakita ang ganyang uri ng aswang. Parami ng parami ang mga tambalos-los na aswang na sumasampa sa kanilang truck. Niyuyugyug ng mga ito habang naghahagik-gikan. Animoy naaaliw sila na nakikipaglaro sa sasakyan. Ilang sandali pa'y nagulat si Mang Berto nang tumambad sa kanyang harapan ang nakasisindak na mukha ng tambalos-dos na aswang. Sinusuntok nito ang salamin ng truck at pilit na binabasag. Nagpagewang-gewang ang sasakyan, kaya't kagad na tinapakan ni Mang Berto ang preno. Dahilan na tumilapo ng tambalos-dos na aswang na sumusuntok sa salamin ng truck. Ilang sandali biglang tumalsik ang dugo sa salamin dahil nagulungan ng truck ang tumilabo na aswang. Bilisan mong pagmamaneho, Berto. Natitiyak kong papatayin tayo ng mga aswang na yan. Pinaharurot muli ni Mang Berto ang truck at biglang nagpreno. Sa gayon ay tumilapo ng makukulit na mga aswang. Mula sa bintana ay tanaw ni Amboy ang truck na paparating. Lumabas sila ng kubo at sinalubong ang pagdating ni Mang Manuela. Nagkatinginan sila ni Magno nang makitang malapot na dugo na tumalsik sa salamin ng truck. Hinihingan na bumaba si Mang Manuel at Mang Berto mula sa sasakyan. Mga lintik na aswang na yan. Muntik pa kami mamatay ni Berto. Mabuti na lamang nakapagpreno tong si Berto. Kung hindi, sa bangin ang bagsak namin.
May mga sugat po kayo, Mang Manuel. Pumasok muna kayo sa bahay upang magamot kayo ni Lolo. Maging si Mang Berto ay nagtamuri ng malalim na sugat sa braso nang mag-agawan sila ng tambalos-los na aswang sa manibela. Napapangiwi na lamang si Mang Berto habang ginagamot ni Lolo Martin ang kanyang mga sugat. Tang, paano ba natin mapupuksa ang mga aswang na yan? Laking abala na po sa mga tao. Maging sa ating hanap buhay. Laking problema ang dala ng mga aswang na yan. Mababangis ang mga tambalos-los na aswang. Hindi sila basta-basta mahuhuli dahil sa liksi nilang taglay. Magtulungan na lamang tayo mga taga-baryo upang puksain ang mga aswang na yan. Sa gayon ay wala nang mabibiktima pang muli. Nag-isip ng paraan sina Magno at Amboy. Ang pulbura na gawa sa insenso ay pinaikot-ikot nila sa kada piraso ng walis tingting. Sa gayong paraan ay madali na lamang nilang masisindihan yon at makakalikha ng usok. Ang talino mo sa mga ganitong bagay, Amboy. Damihan natin upang wala ng takas yung mga tambalos-los na aswang. Hindi lang ako maalam sa salitang Ingles. Ngunit sa mga ganitong bagay, marami akong ideya. Oo nga, pareho naman tayo eh. Ang hirap kasi basahin ng mga salitang Ingles. Nabubulol ako. Tila umuurong dila ko sa tuwing nagbabasa. Habang nagkukwentuhan ay gumagawa ng insenso ang magkaibigan at hinintay na matuyo ang insenso na inilagay nila sa walis tingting. Nang matuyo na ay agad na sinindihan ni Amboy ang dulo ng walis tingting na may insenso. Unti-unting bumababa ang baga na siyang sanhi ng usok. Namangha si Magno dahil naging epektibo ang kanilang ginawa. Sa paraang yun ay hindi basta-bastang makalapit ang mga tambalos-los na aswang na siyang umaatake sa mga tao. Malaking tulong na to sa atin. Kahit papaano'y maitaboy na nito ang mga pasaway ng mga tambalolos na aswang na yan. Napakakulit, nakakainis na. Gusto ko nga silang patayin lahat eh. Kaso nga lang hindi ako pinapayagan ni Lolo Martin na mapagawi sa gubat ng mag-isa. Paano kung huntingin natin ang mga tambalolos na aswang na yan? Di ba sila ang nananakot at umaatake sa mga tao? Paano kung tayo ang tumugis sa kanila? Gumawa tayo ng maraming sandata. Magandang ideya yan, Amboy. Marami akong tanso sa bahay. Gawin nating patalim yun. Parang naglalaro lamang sina Amboy at Magno. Ngunit sa likod ng kanilang murang isipan ay malaki ang kanilang kagustuhan na magapi ang mga tambalos-los na aswang na siyang nagbibigay ng takot sa kanilang baryo. Tanghaling tapat. Matapos na manguha ng mga buko ng nyog sina Magno at Amboy ay napagpasehan ng mga binatilyo na umuwi na sa kanilang bahay. Sinimulan nilang sindihan ang ginawa nilang insenso. Inilalagay nila yon sa kanilang dinaraanan. Naramdaman nilang dalawa na may mga matang nakatanaw sa kanila mula sa madilim na parte ng gubat. Tingnan natin kung hindi mahilo mga tambalolos na aswang ng mga yan sa kasisinghot ng mga ginawa nating insenso. Tiyak na sasakit ang ulo ng mga yan at gugustuhin na nilang umalis sa lugar na to. Naghanap muli ng mga halaman na gagawing insenso ang magkaibigan habang naroon sa gubat. May naririnig silang mga boses na animoy nagbubulong-bulungan. Hoy! Mga tambalolos! Magsilabas kayo riyan! May pasalubong kami sa inyo! Iniangat ni Amboy ang mga insensong hawak. Ngunit ni isa ay walang sumugod sa kanila kahit na naroon sila sa madilim na parte ng gubat. Epektibo ang ginawa nating insenso, Amboy. Damihan natin ang pagkuha ng mga ulisimang bato, kami at palo santo. Oo, para na rin maipamigay natin sa ating mga kabaryo. Lalo na si Aling Trining. Buntis pa naman yun sa ikapito niyang anak. Mabango pa naman ang sanggol sa mga aswang. Sige, bigyan natin siya mamaya. Hinila ni Amboy ang ugat ng halamang ulisimang bato. Napansin niya na animoy may namuong bato sa parte ng ugat ng halamang yun.
Naghintay pa sila ng ilang sandali. Subalit wala pa rin lumalabas na tambalos-los na aswanga. Umuwi na lamang silang dalawa, bit-bit ang mga halamang kanilang kinuha. Nadatnan nila si Lolo Diego na abala sa pagpapakain ng mga itik at mga manok ito. Mabuti naman nakauwi ka. Oh, Paglo, kumusta ang Lolo Martin mo? Hindi muna ako napagawi sa nyugan dahil sumasakit ang likod ko. Kaya't si Amboy na lamang munang napaparoon. Ayos lang po, Lo. Magpahinga na muna kayo rito. Kaya naman po namin ni Amboy ang trabaho. May pinabibigay po pala si nanay sa inyo. Sabi po niya paborito niyo po tong ube halaya. Ang nanay mo talaga kahit kailan hindi ako nakakalimutan. O siya, may pritong bango sa lamesa. Mananghalian na muna kayo. Ay, nasa na ba si Amboy? Hindi talaga mapirmi sa isang lugar. Kararating lamang nawawala na naman bigla. Lo, nandito na po ako. Wala po kasing tubig na panghugas ng pinggan, kaya nag-igib muna ako. Masensya ka na, Apo. Masakit kasi ang likod ko kaya hindi ako nakapag-igib ng tubig. Maghugas na kayo ng kamay para makakain na tayo. Habang kumakain na, ay pinag-usapan nilang tatlo ang tungkol sa tambalos-los na aswanga na siyang umaatake sa kanilang lugar. Sinabi ni Amboy kay Lolo Diego na ang sumugod sa kanila sa gubat ay isang uri ng tambalos-los na mas mapanganib kaysa sa mataas na uri na nakita nito noon. Mas agresibo at mabangis ang maliit na tambalos-los kaysa sa mataas na uri na aswanga. Lo, di ba maalam po kayo sa paggawa ng mga tansong patalim? Tulungan niyo naman po kami ni Magno para may panlaban po kami sakaling sugurin po kami nila. Ikaw talagang bata ka. Hindi laruan ng patalim. Mamaya ikaw pang mapahamak sa gagawin mong yan. Lo, malaki na po ako. Kaya ko na pong gamitin yun sa tama. Isa pa, hindi naman po ako basagulero at wala naman po akong kaaway. Maliban na lamang po sa mga aswang. Gusto lamang po namin makatulong. Lalo na't walang pinipiling bibiktimahin yung mga aswang. At saka para na rin po sa depensa sa aming sarili. Batid ni Lolo Diego na tama ang kanyang mga apo. Kinakailangan din ito na magkaroon ng sandata. Lalo na palagi itong napapagawi sa gubat. Matapos nilang kumain, ay tinulungan niya ang 2 binatilyo sa paggawa ng tansong patalim. Sa pamamagitan ng tanso, ay matagal maghilom ang sugat ng aswanga. May ginawa rin siyang patpat na katulad ng arnis. Ipinako niya ang maliliit na tanso na may matutulis na bahagi sa patpat. Natitiyak niyang masasaktan ang aswanga sakaling mahagip ng sandatang yon. Matapos ang sandatang kanilang ginawa, ay nagpaalam si Magno kina Lolo Diego. Sumabay siya sa mga magsasaka na napapadaan sa kanilang inuuwian. Hindi pa naman lumulubog ang araw, kaya't hindi pa masyadong mapanganib sa gubat. Mag-ingat ka, Magno, sa iyong pag-uwi. Maaga pa naman kaya takot pa ang mga tambalolo sa liwanag. Umuwi si Magno dala ang mga sandatang kanilang ginawa. Nagpaalam si Amboy kay Lolo Diego na pupunta sa bahay ni Trining. Dinalhan niya ng ginawang insenso ang kanilang kapitbahay. Magandang hapon po, Aling Trining. May ginawa po akong insenso. Nag-aalala po kasi ako na sakaling mapagawi ang aswang sa bahay ninyo. Buntis pa naman po kayo. Makatutulong po ito na maitaboy ang mga masasamang elemento. Matapos na maibigay ang insenso, ay nagpaalam na siya sa ginanga. Tinungo niya ang kanilang kusina at nagpakulo ng tubig. Nilinis niya ang mga halaman na nakuha sa gubat. Gumawa na naman siyang muli ng insenso at pinaghalo ang 3 klaseng halaman. Sana may taglay na mutya ang insensong gagawin ko. Napansin ni Amboy ang malabatong ugat ng halamang ulisimang bato. Inilagay niya yun sa tubig, sakaling makatutulong yun sa kanyang mga sangkap na gagawin. Amboy, ano bang niluluto mo riyan? At tilang abalang-abala ka. Gumagawa po ako ng insenso, Lo.
para mas marami tayong maiimbak na maaaring gamitin sa pagtataboy ng mga aswang sa ating baryo. Ayos mag-ingat ka upang hindi ka mapaso. Natutunan mo yan sa Lolo Martin mo, ano? Noong kabataan namin, yan ang aming naging hanap buhay. Itinuro pa yan ng aming mga magulang. Marunong ka rin po gumawa nito, Lo? Aba oo. Maging ang mga sangkap na ginagamit sa panggagamot. Kaso nga lang, hindi ko ipinagpatuloy ang pagiging albularyo. Ang Lolo Martin mo ang sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang. Ako sumasama lamang ako nun sa kanya. Ngunit nahinto ang pagsama ko sa kanya nang makapag-asawa ako. Dinamihan ni Amboy ang asin na inilagay sa langis na nagmula sa halaman. Nang lumamig na inilipat niya yon sa garapon at mahigpit na isinara. Kalaunan ay tumigas ang ginawa niyang langis at naging insenso. Pinudpud niya ulit yun upang ilagay sa maliit na plastik. Napamangha siya nang makita ang kakaibang kulay ng insenso na hindi madurog. Masyadong matigas ito at may samot-saring kulay berde, pula at asul. Agad siyang kumuha ng baga sa kanilang panggatong at inilagay doon ang malaking insenso na ayaw madurog. Napamangha si Amboy na hindi yun nalusaw kagaya ng ibang insenso na kanyang nagawa. Habang nakasalang sa baga, ay mas kumikinang ang kulay berde, asul at pula na naroon sa loob ng bato. Gamit ang pang-ipit ay kinuha niya yun sa nagbabagang apoy. Tumigil ang pagkinang ng bato at hinugasan niya yun. Ilang beses niyang isinalang sa apoy, ngunit hindi yun nalulusaw. Bagamat nagkakaroon lamang yun ng halimuyak, katulad sa ordinaryong insenso. Ito na sigurong sinasabi ni Lolo Martin na mutya ng insenso. Binalot niya yun ng pulang tela at inilagay sa kanyang bag na gawa sa abaka, kasama ng kanyang mga ginawang sandata. Malalim ang gabi, kung kaya't mahimbing na natutulog sina Lolo Diego at Amboy. Ilang sandali na pabalikwas ng bangon si Lolo Diego nang marinig ang alulong ng mga aso at nagsipulasan din ng mga alaga nilang iitik. Sumilip siya mula sa siwang ng kawayan na kanilang dingding. Naninaw niya mula sa malayo ang 2 tambalos-dos na aswang na umaatake sa mga hayop. Agad na kinuha ni Lolo Diego ang itak nang mapansin ang isang tambalos-dos na aswang na nakasampa sa bahay ni Trining. Nakatuwad pa ito sa bubungan at sinisira pa nito. Nagising si Amboy dahil sa mga kalabog at iyak ng mga aso na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Napansin niya si Lolo Diego na may hawak na itak at akmang lalabas ng pintuan. Lo, saan po kayo pupunta? Dumito ka lang, huwag kang lalabas. Nanganganib ang buhay ni Trining at nang sanggol sa sinapupunan nito. Sasama po ako sa inyo. May mga pangontra po ako laban sa mga tambalolos na aswang na yan. Huwag na, baka mapano ka pa. Lumabas si Lolo Diego at dahan-dahang tinungo ang bahay ni Trining. Nakita siya ng tambalos-dos na aswang na papalapit sa bahay ng ginang. Kaya't lumundag ito pababa at matulin siyang sinugod. Tumalo ng aswang sa harapan ni Lolo Diego. Naanimoy tukoy ito kung kumapit. Hindi mapakali si Amboy sa loob ng kubo. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng bahay. Nakita niya na dinadaganan ng tambalos-dos si Lolo Diego, habang ang isa'y hinangat-ngat ang laman loob ng alagang aso ni Aling Trining. Nagtago siya sa likod ng puno at sinindihan ng insenso. Kinuha niya ang patpat na may mga nakausling mga tansong patalim. Dahil sa halimuyak ng insenso, ay nainis sa mga tambalos-dos. Napatingin ang mga ito sa kanyang kinaroroonan habang nanlilisik ang mga mata. Tumakbo si Amboy patungo sa kinaroroonan ni Lolo Diego at malakas na hinambalos ng patpat ang aswang.
Wala talaga kayong kadala-dala. Lisanin niyo ang baryong ito. Tumila po ng tambalos-dos na aswang sa ginawa ni Amboy. Nagdulot yun ng maraming sugat sa likod ng aswang dahil maraming malilit na tansong patalim ang kanyang ipinako sa patpat. Mababanaag ang takot sa mukha ng tambalos-dos na aswang kung kaya't patras itong naglakad. Hinabol siya ni Amboy at paulit-ulit na hinampas ng patpat. Sa tulong ng insenso na kanyang sinindihan ay nanghina ang mga tambalos-dos na aswang nang malanghap ang usok. Itinarak ni Amboy ang matulis na dulo ng patpat sa ulo ng aswang kung kaya't hindi na ito nakatakbo pa. Bagamat nakaligtas ang isang tambalos-dos, ngunit nagtamo rin ito ng sugat ng hatawin siya ni Lolo Diego gamit ang itak. Narinig nila ang boses ng mga tambalos-dos na aswang sa paligid. Pakiwari nila'y malapit lamang ang mga ito, ngunit nagkukubli lamang sa kadiliman. Hinila ni Amboy ang patay na tambalos-dos patungo sa patag na lupa. Sa gayon ay ipakita yun sa kanilang mga kabaryo. Ilang sandali pa'y nagising si Mang Simon na asawa ni Aling Trining. Lumabas ito ng kanilang bahay. Sinalubong siya ni Lolo Diego at Amboy. Simon, ang bahay niyo ang pinuntahan ng mga aswang. Mabuti na lamang at nahulit na patay ni Amboy ang isang tambalos-dos. Ayan tingnan mo. Nakasisiguro kong ang buntis mong asawa ang pake ng mga aswang na yan. Hindi makapaniwala si Mang Simon nang makita ang itsura ng tambalos-dos na aswang. Bagamat laking pasasalamat niya sa maglolo. Dahil kung hindi sa tulong ng mga ito, marahil ay nalapan na ng aswang ang kanyang pamilya. Kinaumagahan ay inilibing nila Lolo Diego at Mang Simon ang napatay na tambalos-dos na aswang. Pinag-iingat nila ang mga kabaryo dahil sadyang mapanganib at agresibo ang mga uri ng aswang na ito. Ayon kay Aling Trining, nagsindi siya ng insenso na ibinigay ni Amboy, kaya mahimbing ang tulog nilang mag-anak. Marahil naubos yun dahilan na nagkaroon ng pagkakataon ng mga tambalos-dos na makalapit sa kanilang bahay. Lo, pupunta muna ako sa bahay ni na Lolo Martin. May itatanong lang po ako sa kanya. Sasamahan na kita. May kukunin din akong galon kay Isko. Wala na akong paglalagyan ng tuba. Malayo pa lamang ay sinalubong na ni Magno si Amboy. Habang si Lolo Diego ay dumiretso sa bahay ng kaibigan nitong si Mang Isko. Dala pa rin ang binatilyo ang patpat na kanyang sandata. Magno, hindi ka maniniwala si papakita ko sa'yo. Merong kakaibang bato akong nakuha mula sa ginawa kong insenso na ipinagsama sa 3 klaseng halaman. Kapag inilagay ko sa baga o apoy, ay lumilikha ito ng 3 kulay. Talaga ba? Sige, kukuha ako ng apoy. Tamang-tama, nagsasaing ako ngayon. Kumuha ng lata si Magno at doon isinilid ang baga ng natupok na sinigaang kahoy. Inilabas ni Amboy ang bato na nakabalot sa pulang tela at inilagay sa loob ng lata. Nandilat ang mga mata ni Magno nang makita ang bato na umiilaw ng kulay pula, berde at asul. Nagbibigay rin yun ng halimuyak katulad ng sensenso na kanilang ginagawa. Totoo nga! Maaari isa siyang mutya, Amboy. Hindi natutunaw kapag inilalagay sa apoy. Mas mabango rin siya kumpara sa mga insenso na ginagawa natin. Itanong natin kay Lolo Martin kung mutya nga ito. Sakaling totoo, ay ipabindisyon na natin sa kanya upang mas mabisa ang kapangyarihan ng mutya. Gamit ang pang-ipit ay agad yung kinuha ni Magno sa apoy. Bagamat kinuha yun ni Amboy gamit ng kanyang kamay. Nagkatinginan silang dalawa dahil hindi man lang nakaramdam ng init si Amboy. Ilang sandali unti-unting tumigil ang pagkinang ng bato. Marahang hinawakan ni Magno ang bato, ngunit naramdaman niyang mainit yun. Hindi ka napaso? Ang galing naman, Amboy. Ikaw na siguro ang napili na magkaroon ng ganyang mutya. Halika na at ipasuri natin kay Lolo Martin.
Sabik na ipinakita ng magkaibigan ng bato kay Lolo Martina. Maging ang matandang albularyo ay namangha sa kakaibang bato na taglay ni Amboy. Noon lamang siya nakakita ng mutya na umiilaw sa tuwing inilalagay sa apoy. Nilagyan ng langis ni Lolo Martin ang mutya ng insenso upang lumakas ang bisa nitong taglay. Sinabihan niya si Amboy na kinakailangan na pahiran ito ng langis sa araw ng Biyernes dahil yun ang paraan ng pag-aalaga ng mutya. Bawal hakbangan ng sinumang may tangan nito. Kung nagawa man ang ipinagbabawal, ay pahiran lamang itong muli ng langis upang manumbalik ang lakas at bisa nito. Matapos mabasbasa ni Lolo Martin ang mutya ng insenso, ay agad na binalot muli ng binatilyo ng pulang tela ang bato. Maya-maya'y nagpaalam sila sa matanda upang maghanap ng mga kawayan at kahoy. Huwag na kayong gumala sa gubat. Baka mapano na naman kayo. Hindi naman po kami lalayo eh. Kukuha lang po kami ng kawayan. Batid ni Lolo Martin na may katigasan ng ulo ang kanyang mga apo. Nananaig ang kuryosidad sa mura nilang kaisipan kung kaya't marami silang naiisip. Kahit ay pinagbabawal na pumunta sa madilim at masukal na parte ng gubat, ay kanilang ginagawa. Gumawa sina Amboy at Magno ng kanyong kawayan upang maging sandata laban sa mga aswang. Ang galing naman ng kanyang kawayan na to, Magno. Marami akong tinipon na lata. Tiyak, masasaktan na ang mga makukulit na mga tambalolos na aswang. Malakas ang buga ng kanyon. Hindi lang sa bagong taon tayo magpapaputok. Sa oras na lumusob ang mga aswang, magagamit din natin to. Abay, sino ba nagpagawa sa inyo ng kanyong kawayan? Wala po lo. Reserba lang po. Malapit na rin po kasi ang buwan ng Desyembre. Kaya gumawa na po ako ngayon bago pa maubusan ng mga kawayan. Agad na inilagay ni Magno at Amboy ang isang kanyon sa silong ng kubo ni Lolo Martina. Habang isa'y dinala ni Amboy pauwi ng kanilang bahay. Kayo talaga ni Magno kung ano-anong ginagawa at iniisip. Huwag kayong basta-basta pumupunta sa gubat ng kailag. Tandaan nyo, nagtatago lamang doon ang mga tambaluslos. Sa tingin ko'y may lihim na tirahan ng mga yon, maliban sa pinagtatago ang mga puno. Nag-iingat naman po kami ni Magno. Sa katunayan, may naiisip na po kaming paraan upang mawala na yung mga tambalolo sa ating lugar. Sa gayon, ay makakilos na po tayo ng malaya. Anong paraan na naman yan? Huwag kayong lumusob sa mga tambaluslos na walang kasamang nakatatanda. Sadyang mapanganib. Matapos na mapatay ang isang tambaluslos, ay pansamantalang natigil ang pagsugod ng mga aswang sa mga kabahayan. Subalit ayon kay Lolo Martina, ay mapanganib ang katahimikan na ginagawa ng mga tambaluslos na aswang, sapagkat naghihintay lamang ang mga ito ng pagkakataon na lumusob muli sa mga tao. Binasag ng malakas na mga atungal ang katahimikan ng gabi. Samahan pa ng malakas na hagikikan na umaalingaw-ngaw sa loob ng gubat. Nagising sina Amboy at Lolo Diego. Laking gulat nila ng maraming mga tambaluslos na nagsilabasan sa gubat. Sumasampa sa bawat bubungan ng mga kabahayan. Ito na nga bang sinasabi ko? Batid ko maghihiganti ang mga yan sa pagkamatay ng kanilang kasamahang aswang. Kasalanan po nila kung bakit sila pinapatay. Silang lumulusob sa mga tao at naghahasik ng lagim dito sa baryo. Agad na kinuha ni Amboy ang kanyang kawayan at pinainit yun. Kumuha siya ng isang bote ng gas at mga lata na kanyang tinipon. Inilabas niya ang bunganga ng kanyang kawayan sa butas ng silong ng kanilang bahay. Nilagyan niya ng lata na magsisilbing bala ng kanyon. Kasabay ng malakas na pagsabog ng kanyon ay ang paglipad ng lata na tumama sa tambaluslos na aswanga na nakasampa sa bubungan ni Mang Simon. Maging ang Ginoo ay nagising dahil sa malakas na sunod-sunod na putok na pinakawalan ni Amboy. Nagulantang ang mga taga-baryo nang makita na maraming tambaluslos ang sumusugod sa kanilang bahay. Kaya kanya-kanya silang kuha ng kanilang patalim upang mailigtas ang kanilang pamilya.
Naririnig ni Amboy ang iyakan ng mga anak ni Mang Simon at Aling Trining. Subalit sa tuwing sasampa ang mga tambalos-los na aswang sa bahay ng mga ito, ay pinatatamaan niya ng balang lata gamit ang kanyang kawayan. Dahilan para mahulog ito sa bubungana o di kaya'y umaatungal sa tuwing lalapit sa bahay ni Mang Simon. Nagpalinga-linga ang mga tambalos-los sa paligid at nasipat niya ang dulo ng kanyang kawayan sa silong ni Amboy. Patalon-talon itong lumalapit sa kubo. Nagbabaga pa ang nandidilat na mga mata nito habang nakatingin sa bahay ni Amboy. Batid nito na doon nagmumula ang putok. Subalit laking pagagulat nito nang biglang may malakas na lata na sumalpok sa kanyang muka, dahilan na mawalan ito ng malay. Akala mo makakalapit ka, ha? Ayan, sapul ng pangit mo mukha. Tumatawa pang sambit ng binatilyo. Habang si Lolo Diego'y lumabas ng bahay upang tulungan si Mang Simona, nagsisisigaw si Aling Trining dahil may nakapasok na 2 tambalos-los sa kanilang dampa. Ganun na lamang ang pagdepensa ni Mang Simon sa kanyang mag-anak mula sa aswang na gustong sumakmal sa buntis niyang asawa. Mga kampo ng demonyo! Bumalik kayo sa lungga nyo! Iwinawas-iwas ni Mang Simon ang kanyang patalim sa harapan ng 2 tambalos-los. Ilang sandali pa'y pinipilig-pilig nito ang kanilang ulo na animoy nahihilo. Nagsindi ng insenso si Lolo Diego na ginawa ng kanyang apo. Batid niyang nayamot ang mga tambalos-los na aswang dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't tumalon ito patungo sa bubungan upang tumakas. Subalit dala ng mga ito ang 3 taong gulang na anak ni Mang Simona. Hoy! Ibalik yung aking anak! Hinabol ni na Lolo Diego at Mang Simon ang tambalos-los na aswang na dumukot sa bata. Nakita yun ni Amboy, kaya't lumabas siya ng bahay dala ang kanyang patpat at bag na naglalaman ng mga insenso at pangontralaban sa mga aswang. Inilagay niya sa baw ng nyog ang nagbabagang kahoy. Nilagyan niya yun ng insenso at kiniskis ang gilid ng mutya. Ang alikabok na nagmumula sa mutya ay makapagtataboy ng mga aswanga. Ibinigay niya ang baw ng nyog na may insenso kay Aling Trining na nooy patuloy na umiiyak. Aling Trining, huwag niyo pong hayaan na maubos ang apoy sa baong ito. Ito po ang mga insenso. Ilagay niyo rin sa gayon, hindi po kayo lapitan ng mga aswang. Agad na lumabas ng bahay si Amboy at tinungo ang gubat. Naririnig niya ang nakakakilabot na hagik-gikan ng mga tambalos-los na aswanga. Nasipat ng kanyang paningin ang 2 tambalos-los na bitbit ang anak ni Mang Simon. Matulin siyang tumakbo patungo sa 2 tambalos-los. Hindi niya mawari ang lakas ng kanyang katawan. Nagpalipat-lipat siya sa mga puno hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng mga ito. Malakas ang palahaw ng bata dahil sa takot. Nabitiwan ng tambalos-los ang bata dahilan na mahulog ito mula sa itaas ng puno. Nagpadaos-dos si Amboy sa puno upang iligtas ang bata. Ilang sandali na hawakan niya ito sa paa. Animoy isa siyang ibon na lumilipad sa ere habang pababa ng puno. Napansin din niya ang maliit na ilong na nagmumula sa kanyang baga. Batid niyang mula yon sa mutya ng insenso. Tama nga si Lolo Martin. Kapag kinakailangan ng tulong, ay kusang gagana ang mutya na ito. Marami pa itong taglay na kapangyarihan na aking matutuklasan. Kinalong niya ang bata na nooy nanginginig ang buo nitong katawan. Huwag ka na matakot. Ililigtas kita. Makakauwi ka ng inyong bahay. Ilang sandali lumundag sa kanilang harapan ng isang tambalos-los na aswanga. Kinuha niya ang patpat sa kanyang tagiliran at malakas yung hinahambalos sa tambalos-los. Ibigay mo sa amin ang bata! Amin ang batang yan! Anong sa inyo? Wala kayong pagmamayari. Wala kayong karapatang malakit ng tao. Lisanin ninyo ang lugar na to! Ibigay mo sa amin ang bata!
Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang aking kapatid! Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa kanya! Tumalon-talon ng tambaluslos na aswang sa harapan ni Amboy. Subalit maliksing nakakailag ang binatilyo sa pagsugod sa kanya ng tambaluslos, habang mahigpit na nakakapit ang bata sa kanyang bewanga. Maya-maya'y dumating si Lolo Diego at Mang Simona. Agad ay binigay ni Amboy ang bata sa ama nito at nagpagulong-gulong sa damuhana. At isa-isang sinusugod ng patpat ang mga tambaluslos na aswang. Lo, magsiga po kayo ng maraming insenso. Palibutan ninyo ang bahay upang hindi na po sila makalapit sa inyo. Hayaan niyo na po ako dito. Kaya ko na po ang sarili ko. Maging si Lolo Diego'y hindi makapaniwala sa liksi at lakas ng apo habang nakikipaglaban sa mga tambaluslos. Sinunod ng matanda ang sinabi ng apo, ngunit hindi niya hinayaan na mag-isang makipaglaban ang apo. Sumama siya sa ibang mga kabaryo sa pagtugis sa mga tambaluslos. Si Mang Simon ang inutusan ni Lolo Diego na magpausok ng mga insenso sa loob ng gubat, maging sa palibot ng kanilang tahanan. Ilang sandali nasipat ni Amboy ang paparating na si Magno. Humahangos na hinahabol nito ang tambaluslos na may hila-hilang tao. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng kaibigan at sabay nilang sinundan ng tambaluslos na aswang. Amboy, nilusob kami ng grupo ng aswang. Ang dami pala nila. Maging si Lolo Martin nakikipaglaban sa kanila. Sino ang biktima ng aswang na yon? Isang magsasaka. Sinundan ko upang malaman ko kung saan ang lungga ng mga aswang na yan. Tara, sundan natin! Tingnan mo, Magno. Kabilugan ng buwan. Oras ng paglabas ng mga aswang. Marahil, ito ang kanilang hinihintay upang lusubin ng mga tao. Dahil lumalakas sila sa tuwing bilog at maliwanag ang buwan. Kaya ba nating matalo ang mga tambaluslos? Gayong napakarami pala nila. Matatalo natin sila. Lakasan mo lamang ang paniniwala mo sa may kapal. Maging sa iyong sarili. Nagtago silang dalawa sa mayayabong na talahib. Nasipat ng kanilang paningin na nilalantakan ng 3 tambaluslos ang sariwang laman ng biktima. Hinila nila yun patungo sa masukal na parte ng gubat. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaaninaw ni Amboy na may maliit na butas sa lupa. Amboy, tignan mo, pumasok sila sa maliit na butas at tinatakpan ng mga dahon. Marahil doon nila dinadala ang kanilang mga biktima. Ilan na rin sa mga magsasaka ang nawawala. Huwag kang mag-alala. Mamaya, papasukin natin yan. Nahihibang ka na ba? Paano kung hindi tayo makalabas ng buhay? Hindi naman tayo papasok na nariyan ng mga pesting mga aswang na yan. Nakikita mo ba to? Namilog ang mga mata ni Magno nang maaninaw ang hawak na trianggulo ni Amboy. Sumagi na sa kanyang diwa kung ano ang pinaplano ng kaibigan. Saan mo naman nakuha ang mga trianggulong yan? Humingi ako kay Mang Bangdong kapalit ng buko. Nagbibenta siya ng mga paputok. Hanep ka talaga. Napakatalino mo, Amboy. Maingat na sinindihan ni Amboy ang mitsa ng trianggulo at itinapon sa butas kung saan pumasok ang mga tambaluslos na aswang. Kasabay ng sunod-sunod na pagsabog ng mga paputok, ay siya namang nagsilabasa ng mga maliliit na aswang. Isa-isang sinugod ni Magno at Amboy ang mga tambaluslos. Naninag nila na ang isang aswang ay natamaan sa mukha, dahilan na ang kalahating pisngi nito ay nawasak. Gamit ang matulis na dulo ng patpat, ay isa-isa nilang inundayan ng saksak ang kanilang mga kalaban hanggang sa mawalan ito ng buhay. May naririnig pa silang mga boses sa ilalim ng butas. Sinindihan ni Amboy ang paputok na super lolo at inihulog sa ilalim ng lupa. Sabay takbo palayo at nagkubli sa mayayabong na talahib. Ilang sandali lumikha yun ng malakas na putok. Dahilan na magsilabasan ng ilang mga tambaluslos na putol ang kamay, natapyas ang parte ng mukha, ngunit nakayanan pa rin makatakas sa malakas na pagsabog. Laking tulong ng mga paputok na to, Amboy.
Tignan mo, marami sa kanila ang malubhang kalagayan. Oh, ayan. Gamitin mo. Ngunit mag-ingat ka sakaling ikaw naman ang mawala ng mga daliri. Huwag ka mag-alala, marunong akong gumamit nito. Sinindihan ni Magno ang isang trianggulo at inihagi sa butas. Subalit inihagis muli ng tambaluslos na aswang pabalik sa kanila. Mabuti na lamang ay napansin niyo ni Magno bago pa pumutok ang trianggulo. Amboy, takbo! Naisahan tayo ng isang tambaluslos na yun ah! Hinila niya ang kaibigan upang makalayo sa trianggulo. Nakita nilang pangising lumabas ng butas ang tambaluslos na aswanga. Matuli nitong tumakbo patungo sa kanilang kinaroroonan upang agawin ang mga paputok kay Magno. Ngunit maliksing nakailag ang binatilyo at malakas niyang hinambalos ng patpat ang leeg nito. Nasakta ng aswang sa ginawa ng binatilyo, dahilan para mapasubsob ito sa damuhan. Gusto talagang kumuha ng hindi nila pagmamayari. Maging ang gubat na to ay inangkinan nila. Marahang bumangon ng aswanga, subalit hinampas muli ni Magno ng patpat ang ulo nito at paulit-ulit na tinusok ng matulis na parte ng sandata ang likod ng tambaluslos hanggang sa bawian ito ng buhay. Nakiramdam sina Amboy at Magno sa paligid. Marami-rami na rin silang napatay ng mga tambaluslos na aswanga gamit ang mga paputok. Sinalansan nila ang mga tambaluslos sa mayayabong na damuhana upang hindi makita ng mga kasama ng mga ito. Naririnig pa nila ang mga hagik-gikan ng ibang mga tambaluslos. Batid ni na Amboy na nariyan lamang ang mga ito sa itaas ng mga puno. Nagtago ang dalawa sa mayayabong na damuhana. Naaninaw nila na bitbit ng mga ito ang walang malay na si Lolo Martina. Tingnan mo, si Lolo Martin yan ah. Halika na at ililigtas natin si Lolo. Sandali, huwag kang magpadalos-dalos. Tingnan mo, marami pa sila. Baka tuluyan nila si Lolo. Ginapos ng mga tambaluslos si Lolo Martin sa kahoy. Ilang sandali pa'y ginising nila ang matandang albularyo. Maya-maya'y iminulat ni Lolo Martin ang kanyang mga mata. Nagtamo rin siya ng sugat sa ulo. Tanda! Nasa na ang mga taglay mong mutya? Kung gusto mo pang mabuhay, ay ibigay mo sa amin ang mga mutya! Akala niyo ba'y mauuto niyo ako? Sakaling makuha man ninyo ang mga mutya, papatayin niyo pa rin ako. Hinding-hindi ko ipagkakalob ang mga mutya sa masasamang nilalang na agaya niyo! Ang tapang mo, tanda! Wala ka ng lakas upang labanan pa kami! Noon ay nakayanan mong magapi ang aming mga kasamahan. Pwes ngayon ay wala ka nang magagawa, kundi ang sundin ang aking kagustuhan. Wala kang mapapala sa akin. Mamamatay akong hindi na ibibigay ang inyong kahiligan. Hinding-hindi ko ipagkakalob sa inyo ang mga mutya! Batid nila Amboy at Magno na pinuno ng mga tambaluslos ang siyang kumakausap kay Lolo Martina. Marami ng aswang ang nagtangkang kumuha ng mutyang tanga ni Lolo Martina. Bagamat malakas pa itong makipaglaban. Subalit habang lumilipas ang panahon at gawa na rin ang katandaan, ay humihina na rin ang katawan ni Lolo Martina. Lalo na't siya'y 89 na taong gulang na. Biglang nagulat ang mga tambaluslos na aswang nang sumulpot si Amboy sa kanilang harapan na nakalambitin sa mga baging. Gamit ang patpat ay isa-isa niyang hinambalos sa mga ito. Sino ka namang labastangan na handang kumalaban sa amin? Pakawalan ninyo si Lolo Martin kung ayaw ninyong isa-isa kong basagin ang mga bungo ninyo. Sunod-sunod na putok ang narinig ng mga tambaluslos, dahilan na mababanag ang takot sa kanilang mga mukha. Lingid sa kanilang kaalaman na si Magno ang may kagagawan ng putok na yun. Buong akala ng mga tambaluslos na aswang na isang makapangyarihan ang binatilyo na kanilang kaharap. Bagamat sa tulong ng mutya ng insenso ay nagbibigay yun ng likse
lakas at tapang kay Amboy. Sinasangga niya ang bawat pagsugod ng mga tambalos-los na aswang. Maririnig ang mga atungal sa loob ng gubat. Maging sina Lolo Diego at ibang mga kabaryo ay abala din sa pakikipaglaban sa mga aswang na sumusugod sa kani-kanilang kabahayan. Namilog ang mga mata ng pinuno ng mga tambalos-los na aswang nang maaninaw ang mukha ni Amboy. Bahagya siyang napaatras dahil bumungad sa kanyang paningin ang asul na mga balintataw ng binatilyo. Batang albino! Albino! Hindi ikaw ang tatalo sa aming angkan! Nagtaka si Amboy dahil tinawag siya ng tambalos-los na albino. Inutusan nito ang mga kasamahan na sugurin si Amboy upang patayin. Mutya ng insenso na aking tangan. Naway gabayan at proteksyonan ako ng aking engkantadong gabay na siyang tunay na nagmamay-ari ng makapangyarihang mutya. Sunod-sunod na putok ang muling narinig ng mga tambalos-los na aswang. Bagamat takot may sinunod pa rin nila ang ipinag-uutos ng kanilang pinuno na patayin ang batang albino. Habang nakikipaglaban si Amboy sa mga tambalos-los na aswang, ay kinalaga ni Magno si Lolo Martina. Nagsindi siya ng insenso upang hindi makalapit ang mga tambalos-los sa kanila. Bagamat namilog ang mga mata ng binatilyo, sapagkat imbis na insenso ang kanyang sinindihan, ay ang dulo ng paputok ang kanyang nasigaan. Agad niya yung itinapon. Nagkataong ibinuka ng tambalos-los na aswang ang malaki nitong bibig, kung kaya't pumasok ang triangulo sa bunganga nito. Maya-maya ay sumabog ang paputok, kasabay ng pagsabog ng ulo ng tambalos-los na aswang. Nakachamba ako, Lolo. Halina kayo upang makalisa tayo sa lugar na to. Paano si Amboy? Hindi natin siya maaaring iwanan, lalo na't marami pa siyang kalaban. Huwag kayong mag-alala. Babalikan ko siya. Itatago ko lang kayo sa talahiban. Mukhang malaki ang sugat sa ulo niyo ah. At saka baka makita pa kayo ng pinuno ng mga aswang niyan. Mahirap na. Kami na po ang bahala ni Amboy sa kanila. Mag-ingat kayo mga apo. Maraming salamat sa tulong ninyo. Umusan ng dasal si Lolo Martina upang mapangalagaan ng mga gabayang dalawa niyang apo. Aminado siyang mahina na ang kanyang katawan at kinakailangan na magkaroon ng panibagong magmamayari ng mga mutya na kanyang tangana. Yun ay sina Magno at Amboy. Hindi may pagkakaila ang lakas ng loob ng dalawang binatilyo. Lumundag ang dalawang tambalos-los na aswang patungo sa harapan ni Magno. Bahagya siyang napaatras nang maninaw ang malalaking bibig ng mga ito. Napatda siya nang mapansin na kakaiba ang dila ng isang tambalos-los. Nahati ito sa dalawa na animoy ahas kung gumalaw. Kinuha niya ang karet sa kanyang tagiliran na ginagamit niya sa sakahan. Hinataw niyang nakalawit na dila ng tambalos-los, dahilan para maputol ito. Sige, lumapit pa kayo! Babasagin ko yung mga pagmumukha nyo! Nakakaumay kayong mga aswang! Ayos ka lang ba riyan, Magno? Oo, nakakainis na tong mga aswang na to eh. Huwag kang mag-alala, kinalagan ko na si Lolo. Naging matagumpay ang tambalan ni Magno at Amboy. Isa-isa na lang nagagapi ang mga tambalos-los na sumusugod sa kanila. Sa tulong ng mutya ng insenso na siyang nagbibigay patnubay, proteksyon at lakas habang sila'y nakikipaglaban. Nanginginig ang isang tambalos-los nang mahagip ng matalim na karet ni Magno ang kanyang tenga. Ilang sandali itinarak ni Amboy ang matulis na dulo ng patpat sa kanyang mata. Sumirit ang malapot na dugo. Animoy nahaaliw na ang dalawang magkaibigan sa pagsugod sa mga tambalos-los na aswanga. Wala na silang takot at pagdadalawang isip na paslangin ang kanilang mga kalaban. Nakita nilang nagngingit-ngit sa galit ang pinuno ng mga tambalos-los. Hinabol nila ito dahil pumasok ito sa butas patungo sa ilalim ng lupa.
Sa tulong ng maliit na flashlight ay nakita nila ang mga nakatumpok na mga buto. Tila kuweba sa ilalim ng lupa ang kanilang napasok. Malawak ang loob noon. Marami na pala silang nabiktima. Maging ang mga kalansin ng mga hayop dito nila dinadala. Siya nga, sakaling marami pa silang narito. Kailangan natin mag-ingat. Tuso ang pinuno ng mga tambalolos na yon. Sa di kalayuan, naaninaw nila ang tambalosdos na aswanga. Kumagapang ito sa itaas na bahagi ng lupa. Sa tulong ng mutya ng insenso ay nagbibigay yon ng liwanag. Hanip talaga yung mutyang taglay mo, Amboy. Nagkukusa ko anong kailangan natin. Animoy de bateryang ilaw. Oo nga, tinutulungan niya tayo kasi ang dilim naman dito. Ilang sandali tumakbo palayo ang aswang at nagtago. Subalit natagpuan siyang muli ng 2 binatilyo. Lumayas ka rito sa aking tirahan, albino! Bakit muli kang nabuhay? Matagal na kitang pinatay! Hindi ako albino katulad ng pinagsasabi mo. Kung gusto mo lumayas kami sa tirahan mo, huwag mo rin kaming gambalain. Mga lapastangan kayong mga tao. Hindi kayo maaaring mabuhay. Dapat kayong mamatay. Ikaw na ninalang nakutong lupang walang karapatang mabuhay. Sa dami ng pinaslang nyo, may karapatang ka pang mabuhay. Putulin ko yung matabil mong dila, makita mo. At sino ka namang balugang sabat ng sabatriyan? Umalis kayo sa tirahan ko! Hinagis ng pinunong tambaloslos sa mga nakatambak na mga buto patungo sa 2 binatilyo at tumakbo palayo. Malakas na binato ni Amboy ang hawak niyang patpat patungo sa kinaroroonan ng tambaloslos, kaya't natamaan ito sa paa. Nasugatan may patuloy pa rin itong tumatakas sa 2 binatilyo na humahabol sa kanya. Pilit itong nilalabanan ng halimuyak ng mutya ng insenso na inilagay ni Amboy sa baong may apoy. Inilabas ng aswang ang mahaba nitong dila at palipat-lipat na gumagapang palapit sa 2 binatilyo. Ilang sandali nagkaroon ito ng pagkakataon na mapulupot ang mahaba nitong dila sa leeg ni Magno. Subalit malakas na itinarak ng binatilyong hawak nitong karet sa dila ng tambaloslos, dahilan para maputol ito. Malakas na bumagsak ang pinunong tambaloslos sa nakatumpok na kalansay. Nilapitan nilang 2 at paulit-ulit na sinaksak ng patalim. Nakadilat pa ang mga mata ng tambaloslos na aswang nang mawalan ito ng buhay. Tama nga si Lolo Martin. Hindi sila nakaliligtas sa mutya ng insenso. Umalis na tayo rito. Nakakakilabot naman ang lugar na to. Sandali lang. Tingnan muna natin ang paligid. Baka may makita pa tayong itinatago ng mga aswang na yan. Napatras ang 2 binatilyo nang makita ang 2 tambaloslos na nilalantakan ng laman loob ng baboy ramo. Napangisi pa ito sa kanila habang lumalapit. Ngunit biglang nagbago ang reaksyon ng mga mukha ng mga tambaloslos nang masinghot ang halimuyak ng mutya ng insenso. Nagpaikot-ikot ang mga ito habang tumatakbo palayo. Bagamat wala na silang mapupuntahan dahil dulo na yon ng kanilang tirahan. Tumakbo sila upang lusubin ang 2 binatilyo. Nahagip ng matalim na kuko ng tambaloslos na aswang ang mukha ni Amboy. Subalit maliksis ang nahawakan ng binatilyo sa kamay at malakas na ibinagsak sa lupa. Habang si Magno at ang isang tambaloslos ay nagpagulong-gulong sa lupa hanggang sa mapunta sila sa nakatambak na mga kalansay. Paulit-ulit na hinampas ni Magno ang ulo ng tambaloslos gamit ang malaking buto na kanyang nadampot. Napakakunat ng buhay nyo! Kailan pa kayo mamamatay lahat? Sinindihan ni Amboy ang triangulo na nakapa sa kanyang bulsa at isinilid yun sa bunganga ng kalabang tambaloslos. Ilang sandali pa ay pumutok yun kasama ang pagsabog ng utak ng tambaloslos na aswanga.
Malayo pa ang bagong taon ngunit nagpapasabog na tayo. Naglibot pa sa paligid ang dalawang binatilyo. Hanggang masipat nila ang ilang mga gamit na nakulimbat ng mga tambaluslos na aswanga mula sa kanilang mga biktima. May mga karet at itak dito, Amboy, na pagmamayari ng mga magsasaka. Walang kasing sama ang mga tambaluslos na mga aswang na to. Tingnan mo, Magno. May uniforme ng sundalo at sapatos, oh. Maya-maya'y nasipat ng paningin ni Amboy ang kwintas malapit sa sapatos. Binuksan niya yun at napansin ang litratong naroon sa loob ng kwintas. Kinuha niya ang maliit na flashlight kay Magno at tinignan ng mabuti ang larawan. Magno, tingnan mo, parang si nanay ito. Oo nga, tsaka ang lalaking nasa kabila ay kamukha mo. Di kaya pinatay siya ng mga tambaloslos? Hindi kayo iniwan? Maaari. Dahil sapatos at punit na damit ang sundalong narito. Marahil kasama ng mga kalansay na narito ang buto ng iyong ama. At saka maaaring ang ama mong tinutukoy na albino ng mga tambaloslos na aswang na yan. Takot sila sa paputok dahil siguro sa baril na pagmamayari ng iyong ama. Halika na, baka hinahanap na tayo ni na Lolo. Dinala nilang dalawa ang sapatos at punit na damit ng sundalo. Na siyang patunay na marahil hindi bumalik ng ibang bansa ang ama ni Amboy, kundi nilapan ng mga tambaluslos na aswanga. Sumisikat na rin ang araw nang makalabas sila sa lungga ng mga tambaluslos na aswanga. Marami silang napaslanga, kasama na roon ang pinuno ng mga tambaluslos. Maging ang mga kabaryo ay abala sa pagtipon ng mga bangkay ng kanilang kalabana. Ganito karami ang mga aswang na naninirahan dito sa gubat. Naway wala nang natira upang maging payapa na ang ating lugar. Sana nga. Ngunit nasisiguro kong magiging tahimik na rin tayo. Dahil patay na ang kanilang pinuno. Ilang sandali lumakad papalapit ang dalawang binatilyo sa kinaroroonan ni na Lolo Martin at Lolo Diego. Puno ng kulay itim ang mukha ng mga ito, sanhi ng usok ng mga paputok. Natawa si Magno na makita ang mukha ng kaibigan. Masyadong halata sa mukha ni Amboy kumpara sa kanya. May magandang naidudulot pa rin ang itim na balat. Hindi halata ang dungis sa mukha. Sa dami ng ating pinagdaanan, loko-loko ka pa rin. Nagtawanan silang dalawa nang makita ang mukha ng isa't isa. Ipinakita ni Amboy ang natagpo ang kwintas sa lungga ng mga tambaluslos, maging ang sapatos at punit na damit ng sundalo. Laking pagkagulat ni Lolo Diego nang makita ang larawan ng anak sa loob ng kwintas ng ama ni Amboy. Ibig sabihin, hindi iniwan ni Stephen ang aking anak. Maging ikaw, Apo. Sadyang biktima lamang siya ng mga tambaluslos na yan. Pinaglaruan lamang kayo ng tadhana. Hindi ka inabandonan ng iyong ama, Amboy. Mangiyak-iyak na niyakap ni Lolo Diego ang kanyang apo. Kamukhang-kamukha ito ng sundalong si Stephen. Nagtulungan silang maghukay upang sunugin ang mga bangkay ng mga tambaluslos na aswanga. Bumabalik sa gunita ni na Amboy at Magno kung paano nila nilabanan ang mga aswanga. Hindi nila sukat akalain na makakayanan nilang dalawa na makipaglaban. May nakaligtas pa kayo na kasamahan nila? Sana wala nang natira sa grupo nila, no? Upang makatulog na ako ng mahimbing. Ilang araw na rin hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pasaway ng mga aswang na yan. Sana nga, kung may nakaligtas man sa kanila, hindi na yun titira pa dito dahil patay na rin ang kanilang pinuno. Takot lang nila. Blessing in disguise din, no? Dahil sa mga aswang na yan, nalaman natin na hindi kayo inabandonan ng iyong ama. Kaso nga lang, sila rin ang dahilan na hindi mo nakita ng iyong ama. Aba, English yun ah. Ano nga ulit yun? Blessing? Narinig ko lang yan sa tuwing nag-uusap si Maria at Christina na kapitbahay namin. Galing kasing Maynila kaya nagtanong ako kung anong ibig sabihin yan. Yan kasi ang palaging bukang bibig nilang dalawa kapag may nangyayari na hindi maganda. Subalit sa kabila nun, may magandang naidudulot.
Matapos na masunog at tambakan ng lupa ang mga buto ng mga tambaluslos na aswanga, ay umuwi na sa kanilang bahay sina Lolo Martina, Lolo Diego, Magno at Amboy. Ginamot ni Magno ang sugat ni Lolo Martin sa noo. Nakapagpahinga na rin sila na maayos. Hanggang sumapit ang kapanganakan ni Aling Trining, wala na ring pumupuntang aswang sa kanilang bahay. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Amboy nang malaman na hindi ginusto ng kanyang ama na sila'y iwanan ng kanyang inang si Minerva. Gayunpaman, wala na siyang magagawa upang ibalik ang buhay ng kanyang ama at mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit masaya pa rin ang binatilyo dahil naipaghiganti na rin niya ang pagkamatay ng mga nabiktima ng mga tambaluslos. Ngayong alam niyang tama ang kanyang hinala noon na biktima ang kanyang ama ng mga tambaluslos. Masaya siya na naibigay ang hustisya nang patay nila ang kasapi at ang pinuno ng mga tambaluslos na aswanga. Wakas.